Health White. Ma'am, I hope maganda na pong ating linya. Muli po akong humihingi ng pangunawa po sa inyo, ma'am. Okay. Good morning. Ay, salamat. Good morning, Ted. Thank you. Okay, ma'am. Sige po, as you were saying, ma'am, please go ahead. Okay. We heard that the NPC decision is already out, but we haven't read the decision yet. At kagulat-gulat kasi kami fina-follow up din namin yung decision na yan dahil ang sa amin niya ay somebody should be held accountable for the Medusa hacking that happened last year. So kagulat-gulat yan kung the fine is 2% of the gross income in 2022 that of 228 billion. I have computed it. It's 4,560 million. So medyo malaking halaga po yan. Ang tanong, sino po ang mag-shoulder nitong fine na ito? Kasi kung PhilHealth po, ibig bang sabihin, pera ng taumbayan ang gagamitin? 'Di ba? Ang information na nga po nila ang na-hack po, na nakalabas na sa dark web, ang mamamayang Pilipino pa ba ang magbabayad ng 4,560 million? Sa tingin ko hindi ho yata papayag ang mamamayang Pilipino at ang mga miyembro ng PhilHealth po na sila ang mag-shoulder. So ang tanong, sino po ang magbabayad diyan? Yung nga din po nga ang gusto namin itanong sa NPC, but basically po ang NPC nga kasi naunawaan natin under their sub judice rule, hindi sila maaari makapagkomento pa, pero tayo po bilang mamamayan maaari makapagkomento po dito, no? Kasi nga po this is imbued with so much public interest. So dito po sa Sir Ted, speaking on behalf of the members, hindi po tayo papayag. Nakukunin po yan sa pera ng PhilHealth, di po ba? Kasi pera po natin yan eh. Pera natin yan, premium contribution natin yan, at ang pera ay inilalaan yan pag tayo ay nagkakasakit. So, para may magamit tayo kung nagkakasakit tayo. So, kung gagamitin yan sa fine, hindi ho pwede yun. Hindi ho tayo papayag na gagamitin niyang pondo ng PhilHealth pang bayad sa fine. Sa korte po yan, mapupunta po yata ay yung fine na yan na 4,560 million. So hindi po tayo papayag dyan. Opo, at considering din po na may issue pa po tayo ngayon sa totoo pong financial standing, di ba, ng PhilHealth. Ano po, Ma'am Fe? Yes, oo. Yes, ma'am. Opo, sige. So, meron po namang mga binabanggit dito na mga opisyal na responsable at pinapanagot nga sa ilalim po ng Data Privacy Act of 2012. Ano ho ang inyong mga panawagan dito po sa mga taong ito? Ito naman po ay public record and they are going to be given the chance, to answer this. Kasi ito kasi decision na po ito ng NPC, but definitely po, sa haba ng legal processes po sa Pilipinas, malamang po may mga iba pang legal na mga usapin po ito. But basically po, ang pinagpapaliwanag po dito ay ilang pong opisyal ng PhilHealth. Babanggitin ko po mga pangalan nila. Ang sinasabi po dito, Respondent PhilHealth Insurance Corporation and its responsible officers, Apo, L. Dino Santos, Nerissa Santiago, Nelson De Vera, and Alan Sabiniano liable for access due to negligence under Section 26 of RA 10173, as I stated earlier. And then forwards this decision and a copy of the pertinent case records to the Secretary of Justice and recommending the prosecution of the Philippine Health Insurance Corporation's responsible officers, Eli Dino Santos, Nerissa Santiago, Nelson De Vera, and Alan Sabiniano. So ito ho, again, they are going to be given the chance to reply dito po sa sinasabi nga na kakaharaping kaso, at ang aming pong programa ay bukas po sa kanilang panig para po sa kanila po namang maaaring komento sa desisyon na ito. So ito pong mga opisyal na ito ngayon na andyan pa, ano ho ang inyong panawagan sa kanila? The two, Attorney Eli Dino Santos and Nerissa Santiago po are members of the EXICOM. The other two are non-executive officers po yan nasa IT. So, ang namin po, parang kung 4 lang po sila at ang 2 pa ay non-executive officers, ang tanong po namin, command responsibility, ba't hindi po nasama si PCA o Ledesma? Or the whole EXICOM for that matter, the other EXICOM members for that matter. This is command responsibility. This is a malaking kaso po ito kung halagang this is a massive penalty decision
massive violation po ito na the penalties amounting 4,560,000,000. Ang ano ko lang, bakit silang 4 lang at bakit yung 2 pa ay non-executive officers? The command responsibility po, di ba? Command responsibility, sino po ba talaga ang accountable dito sa nangyari? Yung 2 members ng EXICOM lang po ba? So yun po ang tanong din namin, kung 4 lang yan and the other 2 parang fall guy lang ba itong mga ito? Yung 2, the non-executive officers, there's command responsibility. The EXICOM is equally liable dito sa penalty, dito sa Medusa hacking. Yun nga sinasabi namin in 2023 pa, sabi namin there's management crisis na nga eh. Because we are being led hindi experts po ang nagmamanage ng PhilHealth. Kaya lagi naming pinapanawagan yan, administration after administration, maglagay po ng experts dyan sa PhilHealth. The Filipinos deserve better, the members deserve better. Kasi right now, ang sa nangyayari, no, management, ano ko lang po, Sir Ted, sa nangyayari ngayon, no, itong nangyayari ngayon na zero subsidy, nag-uumpisa yan sa paglabas ng 89.9 billion na sinasabing maraming pera ang PhilHealth. There's excess fund, kaya ang Kongreso at Senado nagdesisyon, sige, ibalik yan ang pera, kung sobra ang pera nyo, doon sa unprogrammed projects ng gobyerno. So doon nag-umpisa, and bakit paulit-ulit natin sinasabi, there's excess fund, there's reserve fund, there's investment fund. Kung ang COA na mismo ang nagsasabi, no, base sa kanilang masusing pagsusuri ng ginawa nila sa ating financial statement, there's deficit. Deficit nga po eh. That is in 2023 na financial statement. Deficit na po. So bakit po tayo tuloy-tuloy na sinasabi natin itong management na merong pondo? May surplus actually ang sinasabi. May surplus, may reserve fund. If we factor in sa financial statement ito insurance contract liabilities, there's a deficit of 600 billion na po. So ngayon yung sunod-sunod na dagok lang, no, ang nangyayari sa PhilHealth. So ang reserve fund hindi pa nga na-establish. Kailangan reserve fund kasi batas po ito eh. Kailangan may reserve fund na good equivalent to 2 years. In 2022 ang kailangan pong reserve fund ay 432 billion. In 2023 we need 500 billion reserve. Ito ba ay naitabi na yan, yung 500 billion and 430 billion na reserve para masabing may surplus? And yet in 2023 merong 600 billion deficit, and yet naglabas tayo ng 89.9 billion. So, maraming nawalang pera ng mga miyembro. Sa paglabas lang ng 89.9 billion, kinumpute na agad yan ng COA. I've seen the interview with Ma'am Heidi of COA. Kinumpute na agad yan magkano ang mawawala kung ilalabas yung 89.9 billion. 2.5 billion po ang mawawala sa pera ng PhilHealth. Kinompute na yan. Ngayon, actual, ang nilabas na ay 20 billion. So that's costing 59 million in documentary stamps alone and 329 million in losses. Kasi nag-pre-terminate. That's for the 20 billion alone na nilabas. 60 billion po ang nailabas. So times 2 niyan, so that's 776 million na ang nawala. Doon sa another 40. So total 1,164,900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 billion. So maraming pera, no? At parang ganun lang ba kadali na maglustay ng pera? Pera ito ng mamamayan. Kaya hindi natin din masisi yung taong bayan na nagagalit, na lumalabas na sa kalsada para manawagan at na umalis na kayo dyan sa pwesto. Kasi hindi nyo ba talaga alam na kailangan may reserve fund? Kailangan establish yan before we say that there's excess fund? Di ba talaga alam o nagmamaang-maangan? Either way, hindi kayo dapat nandyan. Kasi you are just blind followers of the one sitting in Malacanang. Di ba? Either way, kasi
Ang mangyayari nito, this might cause the collapse of PhilHealth. Kasi ubos na yung pera. Zero subsidy pa. Naglabas na ng 89.9 billion or 60 billion. Zero subsidy, walang papasok. Katakot-takot pa na nawala doon sa pagbalik ng 60 billion. Opo. Di po ba? So there's deficit at nagbabalik ng pera. So what's the result of this? Opo. We are damaging the healthcare system. At ang mamayang Pilipino ang magsasuffer dito. Paano pag mangangailangan kami paano pag nagkasakit kami? Opo. So bilhin na yung pera namin dyan sa PhilHealth. Paano pag nagkasakit pala ang taong bayan? Sir Ted, gusto ko lang din i-address itong interview na ito sa manggagawa ng PhilHealth. Kasi po dapat maunawaan po nila bakit tayo nagsasalita dito. Kasi merong iba po nagagalit sa pagpa-unlock ko sa inyo sa interview. Dapat maintindihan po ng Union, kasi I'm really in a very difficult situation, may mga nagagalit. Ang mandato ng Union, ng mga manggagawa sa pampublikong sektor, hindi ho tayo nandito lang para bantayan at pangalagaan ang ating kapakanan at karapatan. Tayo ay boses ng taong bayan. Representante tayo ng taong bayan sa mga ahensya na ating kinapapalooban. Obligasyon natin ang magsalita kung may nakikitang katiwalian. Every Monday we recite it, Ted, Kapag may nakitang katiwalian, obligasyon natin magsalita. Obligasyon natin ang pumuna sa pamunuan kung may nakikitang mali. Opo. So sana maintindihan din ng mga empleyado kasi we also issued a statement yesterday, year-end message namin. Ang mga empleyado, ito maintindihan mo rin, very demoralized na, Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kaming nasa harapan, kaming nasa front line, no? Kami ang humaharap sa galit ng taong bayan. Kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya marami kaming tanong May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya last year pa nawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. Opo. So, Di po ba? opo. So, Ma'am Pe, naintindihan po namin ano po ang inyo pong damdamin sa napaka-importanteng isyong ito. Kaya din po nga kami tumatawag sa inyo bilang pinuno po ng Union din para makuha nga po ang inyong saloobin at ang inyo pong masasabi nga dito po sa mga pinakabagong balitang ito. Kasama po dito, ma'am, ang balita. Alam niyo ho yun, ma'am, kayo na nagsasabi parang may nangyayaring pagtatakip o hindi pagsasabi ng katotohanan. Kasi sa gitna po ng klarong-klaro dito po sa COA report, yung excess deficit actually ng reserve fund, no? For 2022, 199.34. This is billion, right? Okay. 2023, 96.87 billion. Deficit ito sa reserve fund. Hello, ma'am, can you hear me? Hello po? Hello, yes. Deficit ito sa reserve fund, including nga po sa aming panayam mismo sa spokesperson po ng PhilHealth, doon po sa insurance liabilities, di ba, na kinakailangan natin maipaghanda, higit na po 1 trillion ang pinag-uusapan natin doon. Ngayon, ito, ang inyo pong CEO and President, na gusto ho namin din makapanayam, nagsabi sa hearing na naman sa lower house, na una, mukhang susunod siya doon sa panawagan na wag munang maningil ng kontribusyon, di ba? Sabi niya, opo, dagdagan ang benepisyo ng mga miyembro. So, ang mga tao nakikinig sa balitang ganon, maniniwala ka ngayon na ang daming pera ng... Kasi nga, magkakaroon ng moratorium sa contribution, wala mo ng contribution, gaano kalaking pera mawawala sa PhilHealth Fund dyan. And then, sabi nga ninyo, kaming mga mamamayan, pagpunta namin doon sa PhilHealth, pag-claim namin, pagkaliit-liit ng makukuha namin, mimurahin namin yung mga naandun, di ba? Na mga tauhan ninyo. So, yung nga pong gusto namin dito mapagtanto din, ng kababayan natin, yung tamang impormasyon. Kayo po dyan mismo, may kopya kayo ng PhilHealth, ng COA report, meron kayong sarili ninyong impormasyon dyan, vis-a-vis sa mga sinasabi ng official ninyo. Ano po ang inyong panawagan dito po sa mga taong ito? Kasama dyan, si Secretary Ted Herbosa, na tumatayo pong ex-officio chairman. Ma'am. Yes, sir. I have to quote Secretary Herbosa, sir, no? Sabi niya, we need to fix
this broken system. So we challenge the good secretary and the board to fix it now for the sake of the healthcare system and the 100 million Filipinos whose health needs depend on it. Lagi na pong sinasabi, there's a broken system in PhilHealth. So you need to fix it now. I'm addressing it to Secretary Bosa and the board. Kasi last year pa kami nanawagan fix na. There's management crisis in PhilHealth. Mistake after mistake has been done and it's damaging the healthcare system and all the Filipinos will suffer for it. So yun nga po, laging sinasabi, may pera. 'Di ba? Hindi magbibigay ng subsidy. So hindi na magbibigay ng premium. So how will we expect for PhilHealth, for the program to be afloat when there are no more funds coming in? And our core operating budget depends on premium contributions. So how do we keep it afloat? PhilHealth, the program might collapse. Ngayon, paano nangyayari sa pera natin? Ilang taon nang pinagbabayaran ng manggagawang Pilipino yan? 20 years? 30 years nagbabayad ang manggagawang Pilipino. Pag nag-retire siya, wala pala siyang madudukot, wala pala siyang magagamit pag na-hospital siya. Merong mga taong hindi nakakakita ng ospital, hindi nakakapak ng ospital kasi walang pambayad. Diba? Itong subsidiya na to, para to sa marginalized sector na ayaw nilang ibigay ng Kongreso at Senado. Para sa marginalized sector ito, premium nila ito. Ngayon, itong mga taong ito ang walang HMO. Sila pa yung ang tatanggalan ng subsidiya. So sino ngayon na mag-shoulder ng subsidy? Ang manggagawang Pilipino na nagbabayad na walang choice dahil automatic binabawasan sa sweldo. Sino ngayon? Di ba dapat ang gobyerno? Karapatan ang health. Health is a right. Dapat i-provide yan ng gobyerno. Bakit ngayon ang manggagawang Pilipino na ngayon ang mag-shoulder na yon ng subsidiya ng marginalized sector? At saan ngayon mapupunta ang subsidy na hindi ibibigay sa PhilHealth? Saan? Sa ayuda? Sa AKAP? Sa IMAP? Parang magmamalimos na ang mga tao kasi nasa kanila na yung pera, nasa mga kongresista, na mga senador? Magmamalimos na lang? Binabayaran na yan ng PhilHealth, binabayaran na yan ng mga taong bayan. So ngayon, this might cause the collapse. I think ako hindi na ako mananawagan kay President BBM kasi wala. Bingin na din wala na yung naririnig Hindi ako mananawagan sa management ng PhilHealth, mananawagan lang sa taong bayan. We deserve better. We deserve much, much better. Kasi this is, I'm sorry for the PhilHealth employees, no? Kasi this is the reality. Reality check lang tayo, no? Wala nang perang pumapasok and yet management is saying maraming pera. So ang mga kongresista, mga senador, kukunin ang pera, saan mapupunta? At sino magsasuffer ngayon? Ang mamamayang Pilipino na walang pang-pa-ospital in case na mag-collapse o bumagsak ang ating National Health Insurance Program. Opo. Sige po, ma'am. Salamat po na marami. Panghuli po, Ma'am Fe, no? Kasi po din sa decision po, 'di ba, ng NPC dito, yung lahat na 42 million individuals, no, na apektado po ng data breach, kinakailangang informahan, kinakailangang sulatan, 'di ba? They have to write them, no? Through mail, right? Kasi hindi naman lahat may internet Okay? Yes. So, yung gastos po dito sa 42 million mails na ipapadala, ito ay gastos ng mga miyembro. Yes, kukunin na naman sa budget ng PhilHealth. So that's 42 million times 16 pesos. How much is the 16 mail? Postal Services 16, hindi pa kasama yung papel at saka yung printing at saka yung sobre. Yes. Yes. So let's do the math. So malaking pera din yan, Sir Ted. So ang laking nawala ng pera, no? Ang laking nawalang pera ng mamayang Pilipino. Okay. So ito sigurado, ang gastos dito para doon sa printing sa mga papel at sobre, PhilHealth, yung mailing nito, PhilHealth din, no? Yes. Meaning members' contributions, right?
Yes, yes, sana wala namang ibang panggagalingan, Sir Ted. Okay, opo. And again, to put it in the right perspective, sa akin po nabanggit kanina, yung aking binanggit na 228.6 billion ay yung income na computation na babawasan ng 2% bilang penalty. So that's 4 billion, ma'am. Yes, that's 4 billion, 4.5 billion. Opo. 4.5 billion po yung penalty na ipinapapataw dito po sa mga nagkamaling ito. Alright, ang tanong lang natin, sino magbabayad nito? Saan kukunin ang pera? Oo. Speaking on behalf of the members again, Sir Ted, hindi tayo papayag. Nasa pera po natin kukunin ang 4.5 billion. That's our money. Premium yan natin na pinaligay sa PhilHealth. At that is members' money and that should be used for our healthcare at sa ating pagkaka-ospital. Dapat gagamitin yan natin kung kailan natin kailangan. So that should be not be paid for by PhilHealth. Opo. Sige, ma'am. At ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo, Ma'am Fe. Alam ko po na diyan mismo sa loob po ng inyong organisasyon ay meron pong ilang mga, alam nyo na, hindi nga natutuwa sa inyong ginagawa, but definitely po ang ating po lang hangad ngayon ay katotohanan at ang tamang informasyon. Opo, ang totoong nangyayari. Salamat.